Sino? Ako to, si Sangyu, ang nakababatang kapatid ni Lianjo, si Sangyu Choi. Hindi mo ba ako naaalala? Nagkita na tayo ng ilang beses noong pumunta ka sa bahay namin. Nagdala ka pa nga ng ice cream. Ice cream to, puro mint chocolate chip. Hindi ako yon. Wala akong ideya kung anong sinasabi mo. Naku naman, huwag kang magpanggap na hindi mo ako kilala. Pinapalungkot mo ako. Kayong dalawa ay nagyayabang sa harap ko, Ms. Paa ng Manok. Nagkakamali ka ng tao, hindi ko kilala kung sino yan. Kung gusto mo ng paa ng manok, pumunta ka sa isang restaurant. Ang una mong libro ay, Mainit ba dahil tag-init? Ang sumunod mo ay, Bakit ito magiging hindi para kay Ms. Hindi? Hindi na ito gaanong sikat ngayon. Pero noong mga panahong yun, lahat ng mahilig sa mga nobelang romansa ay alam kung sino ka. Pangalan sa panulat, Flaming Hot Chicken Feet. Binigyan mo pa nga ako ng iyong autograph. Mayroong isang panahon na, sa halip na habulin ang aking mga pangarap, pinili ko ang isang major na magbibigay sa akin ng trabaho. Nang gusto kong makapasok sa isang kolehiyo na may halaga ng pangalan sa halip na para sa mga programa nito. Kahit papaano ay bahagya akong nakapasok sa isang universidad. Ngunit hindi ito angkop para sa akin. At pagod na ako sa lahat ng walang kwentang chismis at pagpapanatili ng buhay panlipunan. Na palagi akong naiinis. Wala talaga akong magawa. Ang mga libro ngayon ay nakakainip. Jihan, edad 22 noong panahong iyon, mag-aaral sa kolehiyo. Ito ay isang panahon kung kailan ginugol ko ang lahat ng aking mga araw sa pagbabasa ng mga nobela sa bahay ng aking kaibigan. Mayroon akong isang kaibigan na maaasahan ko palagi. Talaga, Lianjo Choi, edad 22 noong panahong iyon, pangalawang pinakamatandang kapatid na babae ni Sangyu mag-aaral sa kolehiyo. Ang pangalan niya ay Lianjo Choi. Akala ko ito ay medyo masaya. Nagkita kami sa isang pangkalahatang lektura sa pag-aaral, siya ay medyo mahiyain at tahimik. Siya ay katulad lamang ng ibang mag-aaral. Kung mayroong isang bagay na espesyal tungkol sa kanya, iyon ay nakakainip na, hindi ko na ito mabasa, wala na bang mas magaan ang loob? Siya, syempre, ay gustong magbasa, ngunit, ano ito, sumusulat ka na naman, roll, teka. Mas gusto niyang magsulat. Tingnan natin dito, ang ating magiging novelista. Di huwag mo akong tawagin yan. Scroll. Ito ay Lianjo, ikaw. Ano ito? Ito ay napakagaling. Kamangha-mangha. Talaga. Binibigyan kita ng 72 GA points. Mula sa perpektong score na 10. Para ito sa paligsahan, tama. Kung may anumang kahulugan ang mundo, kailangang manalo ito. Di talaga bang sa tingin mo ay ganoon kaganda? Mukhang masaya ito. Pagsusulat, ibig kong sabihin. Naiinip ako, subukan ko rin kaya. Kung gusto mo. Pagkatapos ng 3 buwan, tinatawag akong manunulat. At nagdebo din si Lianjo, hindi nagtagal pagkatapos noon. At kaya, ganoon na lang, pareho kaming naging manunulat. Ibig kong sabihin, nagagalit pa rin ako kapag naiisip ko iyon ngayon. Hindi ba nila ako pwedeng tanungin kung gagamitin ko ang pangalang panulat na iyon bago ang seremonya? Baguhang manunulat ng taon. Grand Prize, mainit lang ba dahil tag-init? May akda, Flaming Hot Chicken Feet. Sana tumawag sila. Kung alam ko lang na mananalo talaga ako, mas pag-iisipan ko sana ang pangalan ko. Talaga bang gagamitin mo yon? Parang hindi naman ako mananalo, kaya kahit ano na lang, Nagkataon lang na may chicken feet ako noong gabing isinusumit namin ito. Kumusta ka na, chicken feet? Hindi ako naging maayos, at pwede bang tawagin mo na lang ako sa pangalan ko? May pangalan naman ako, alam mo.
Jihan ang pangalan ko. Jihan, edad 32. Dating nabalista sa ilalim ng pangalang panulat na Flaming Hot Chicken Fit. Wow, pero hindi ko akalain na ikaw ang mapapakasalan ni Min Chol. Paano kayo napunta sa ganito? Yan din ang iniisip ko, paano napunta sa ganito ang mga bagay-bagay. Kung hindi mo alam, sino ang nakakaalam? Anyway, linawin muna natin ang ilang bagay. Nagkaroon ka ng mainit na gabi kasama ang babaeng ito. Hindi tungkol sa akin. Sige, tawagin na lang natin ang kaibigan mong si Sangyo, okay? Kahit na nakakainis ang mga bagay, sobra naman iyon, hindi mo ba sa palagay? Paano ka nalang makikipag-away sa isang tao sa kalsada dahil lang sa nakilala mo sila? Hindi ako nakikipag-away. Gusto ko lang ng payo. Sangyo, may kailangan din akong payo, gusto mo bang marinig? Ano yon? May lumang kasabihan na nagsasabing humuhupa ang galit kung pipigilan mo ang iyong dila ng 3 beses, tama. Kung kailangan mong pigilan ang iyong dila ng 3 beses, ibig sabihin galit ka na kaya paano ito haupa? Hindi ko alam, siguro iba itong uri ng galit. Seryoso, hindi naman sa kaya kong bugbugin. Siya, Sai, kaya ang sinasabi mo ay, gusto mong mawala ang awkward na sitwasyon na ito kasama ang babaeng ito, tama. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako yun. Hayaan mo akong tanungin ka ng isang bagay lang, Sangyo. Ano? Kailangan mo ba ng taong makikinig sa iyo? O kailangan mo ng taong magbibigay sa iyo ng push? Ano ang sinasabi mo? Push. Ibig kong sabihin, tignan mo. Kung wala kang interes sa babaeng ito, hindi ka mag-aalala tungkol dito sa unang pa lang. Seryoso, Yenju, Jie. Paano nagkakaroon ng kawalan ng empathy ang mga manunulat na katulad nila? Sinasabi lang nila kung ano ang iniisip nila. Pero, gayunpaman, sa palagay ko, maaari ko silang pasalamatan sa pagtulong sa akin na magdesisyon kung ano talaga ang gusto kong gawin. Ha! Senior Staff Sangyu Choi, 01XX02X3. S. Sangyu. H. Hello. Hi, Suyon, magandang oras ba ito? Sure. Pero, anong meron? Hindi, gusto ko lang marinig ang boses mo. Ang boses ko, lasing ka ba? Sa totoo lang, may gusto akong sabihin habang nagiinom, pero magiging bastos kung sasabihin ko ito kapag lasing ako. Ano? Alam mo, ang marinig lang ang boses mo ay hindi sapat. Suyon. Pwede ba kitang puntahan ngayon? Pupunta. Anong ibig mong sabihin, pumunta para makita ako? Ngayong oras na to, biglaan naman. Pwede naman tayong mag-usap bukas. At abala lang sa'yo na pumunta dito. Hindi nasa tapat na ako ng bahay mo. Ano? Answer, ang sasabihin ko naman ay hindi magtatagal. 10 minuto lang, sobra na yon. Kung ganon, hindi ba pwede na lang tayong mag-usap ngayon? Hindi ito bagay na dapat sabihin sa telepono. Ibig kong sabihin, dahilan para hindi makalabas #1, nagtanggal na ng makeup. Dahilan para hindi makalabas #2, naka-homebody mode na. Dahilan para hindi makalabas #3, masyadong taranta at malamang na gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Dahilan para hindi makalabas #4, sum-ira ng mga gamit dahil sa gulat dahil tumawag siya ng biglaan. At nagpapanik na ngayon. Well. Pwede mo ba akong bigyan ng 10 minuto? Kalang, hindi, 30 minuto. Maghihintay ako hanggat kailangan mo.
Kung gayon, magkikita tayo maya-maya. Habang nakatayo ako roon na nagyayelo, naghihintay sa kanya. May nabasa ako sa isang nobela dati na biglang pumasok sa isip ko. Kung darating ka ng alas 4 ng hapon, masisiyahan na ako ng alas 3. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Sangyu. Paumanhin, ang tagal ko. Ngunit ang ibig sabihin nito, ang puso mo ay sesabog kapag pupunta ka para makita siya, kaya kabahan ka. Kaya, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tama ako, di ba? Haha. Teka, bakit hindi tayo maghanap ng mauupuan? Sige. Hindi ba mas maganda ang isang kafe o isang bagay kaysa sa isang palaruan? Hindi. Sa tingin ko mas mabuti kung nasa isang lugar tayo kung saan tayo lang dalawa. Hindi rin naman magtatagal. Kaya ano na ba yon? Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Well, ang dahilan kung bakit ako pumunta dito ngayon ay bumili ako ng sobrang daming macarons. Kaya gusto kong ibahagi ang mga ito sa'yo. Oh, alam ko itong lugar na ito, ang pila ay palaging napakahaba doon. Wow, gusto ko nang subukan ang mga ito. Wow, mukhang masarap. Salamat, Sangyu. Maraming salamat. Haha, huwag mo nang banggitin pa. Wala to. Hahaha. Anong ginagawa mo, Sangyu Choi? Hindi ito ang dahilan kung bakit gusto mo siyang makita. Sangyu. So, yan lang pala ang gusto mong sabihin, tama. Salamat sa macarons. Talaga. Haha. Ikaw ang pinakamagaling, seryoso ako. Kung ganun, magkikita tayo bukas ng umaga sa trabaho. Paalam. Hindi ito ang dapat mangyari. Hintay. Dahil nandito na tayo sa duyan, magduyan pa tayo ng kaunti. Sayang naman kung aalis tayo agad. Wow! Ang saya! Nag-e-enjoy ka ba? Hahaha. Oo. Hoy, kalma. Malinaw nang sinabi ni Gia sa'yo ang nararamdaman mo. Kung wala kang interes sa babaeng ito, hindi ka mag-aalala tungkol dito sa simula pa lang. Di ba? Suyon. Tungkol sa araw na iyon. Kailangan ba nating kalimutan iyon? Ano? Hoy, ano naman kung hindi natin gawin? Ano ka ba? Anong iminumungkahi mo? Hindi ko to kaya. Sinusubukan kong kalimutan iyon at hindi ko magawa, kaya ano ang dapat kong gawin? Ano ka? Alam kong nagiging katawa-tawa ako. Pero alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Gaano kahirap kung sinubukang kalimutan? Sabi nila ang pagkain ang pinakamainam para malampasan ang mga bagay, kaya nagpakasawa ako sa maraming pagkain. Naligo ako ng malamig at umupo pa nga sa ilalim ng talon ng sauna. Parang ang dating lang ay nagiging maayos na siya. Anyway, sinubukan ko ang lahat para makalimot. Pero natuklasan ko na ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ako makalimot. Ang eksaktong dahilan. Dahil ito'y ang unang beses na nakaranas ako ng ganoon. Sinungaling. Hindi ka ba nakagawa ng maraming bagay na tulad nito? Sigaw. Sabi mo ikaw ang eksperto. Nagbigay ka ng napakaraming payo sa relasyon. Kasi, ngayon ko lang na-realize na iba pala ang malaman ng isang bagay kaysa maranasan ito. Ano? Kaya, kung gusto mo talaga akong makalimot tungkol sa araw na iyon. Kung gayon, kahit man lang sabihin mo sa akin kung paano makalimot. Iyon lang ang hinihiling ko. Nakuha mo.
Hindi ko alam. Ano? Sabi ko hindi ko alam. Kung paano, kalimutan, din. Nagpapanggap lang ako na parang walang nangyari. Sa totoo lang, hindi ko din gustong kalimutan ang araw na iyon. Para sa akin. At para sa iyo, rin. Kaya